Kapag iniisip natin ang mga eroplanong pandigma ng hinaharap, madalas nating naiisip ang mga eroplano na sobrang bilis na hindi na makita ng ating mga mata, naglalabas ng mga sandatang napakahirap matukoy na hindi namamalayan ng mga target na paparating na pala. Sa katotohanan, ang bagong henerasyon ng eroplanong pandigma ay magpapahusay sa electronic warfare, sensors at drone support. Ang puntong yon ay tinatawag na Loyal Wingman concept. Mga unmanned na eroplanong nagsisilbing pinalawig na pakpak ng mga pandigmang eroplano, nagpapalawak ng saklaw ng paningin lampas visual range, gumagabay sa mga misil at maaaring sumalo ng tama para sa mga may pilotong eroplano. Sa dami ng mga disenyo na pumapasok sa malalalim na yugto ng pagsubok sa buong mundo ngayon, mas malinaw na ngayon kaysa dati na ang mga labanan sa hindi kalayuang hinaharap ay makakakita ng paggamit ng mga unmanned na eroplano bilang suporta sa mga pangunahing eroplano. Maaring lubos nitong baguhin ang labanan sa himpapawid gaya ng alam nating ngayon. Mula konseptualisasyon hanggang realidad, papel sa disenyo ng Loyal Wingman, isang doktrina. Sa kasalukuyan, may dalawang pangunahing pag-unlad sa drone technology. Isa rito ay ang pagyusbong ng mga nakamamatay na autonomous na sandata o sa madaling salita, mga nakamamatay na drone na may mataas na antas ng autonomiya na kayang kumilos ng mag-isa sa larangan ng labanan. Hindi tayo maglalaan ng masyadong oras para pag-usapan ng mga yon dahil kamakailan lang ay naglabas kami ng isang video na tumatalakay mismo sa paksang yon at malaya kang panuorin ito kung gusto mong matuto pa. Pero syempre, pagkatapos nito, kailangan ko ang iyong watch time. Maraming salamat. Isa pang malaking pag-unlad sa drone technology ang Collaborative Combat Aircraft o CCAs na tinatawag ding Loyal Wingmen. Mas astig talaga ang tawag na iyon. Mas maganda pakinggan ang Loyal Wingmen kaysa Collaborative Combat Aircraft, pero mahilig talaga sa opisyal na katawagan ang United States Air Force. Ngayon, ang ideya ng Loyal Wingman ay isang luhikal na hakbang sa pag-unlad ng doktrinang militar at ito ay isang bagay na matagal nang tineteorya at pinag-iisipan sa loob ng mga dekada. Unti-unti na itong hinuhubog sa mga engineering lab sa loob ng ilang taon. Nagsimula ang mga drone bilang mga plataporma para sa surveillance at reconnaissance nang onggolekta ng impormasyon tungkol sa kalaban at sa simula, hindi pa nga sila ganoon kagaling sa trabaho para tuluyang palitan ang isang human pilot. Pagkatapos ay lalo pang pinahusay ang kanilang mga kakayahan at nagsimula na silang gamitin sa labanan. Kung lilipat tayo sa pagsalakay ng Russia sa Ukraine at walang katapusang oras ng mga combat footage ang nagpakita ng paggamit ng mga drone ng magkabilang panig para sa lahat ng bagay mula sa anti-infantry point defense hanggang sa medium at long range na pag-atake laban sa mga pasilidad ng produksyon at mabibigat na armor. Dahil sa matinding pag-unlad sa loob ng maraming taon at inobasyon ng mga sopistikadong AI engine, ang mga drone na yon ay may otonomiyang dati ay pinapangarap lang ng mga developer dekada nang makalipas. Ang ilan tulad ng expat na kamakailan lang naming ginawa ng video ay nagpapakita ng mataas na antas ng otonomiya. Kasama dito ang otomatikong take-off at landing, sariling flight planning, at otonomong pagtukoy at pag-atake sa mga target. Nakakatakot ang mga ganitong kakayahan. Ang mga disenyo tulad ng expat at hindi bababa sa isang dosena pang iba na dinedevelop sa buong mundo ay malapit na magsuporta sa tinatawag na Manned-Unmanned Teaming o MUMTI. Ayon sa US Army Aviation Center of Excellence, ang MUMTI ay sabay ang paggamit ng sundalo, manned at unmanned na sasakyang panghimpapawid at panglupa, robotics at sensors para sa mas mataas na pag-unawa sa sitwasyon, mas matinding kakayahang pumatay at survivability. Tapos ng quote, kaugnay ng ating usapan, ang manned-unmanned teaming ay konsepto sa combat aviation kung saan ang 6th generation manned aircraft ay nagkokontrol ng maraming unmanned aircraft na kasabay lumalaban. Ang human pilot sa manned aircraft ay tataas ang kanyang papel mula sa pagiging isang makapangyarihang mandirigma tungo sa pagiging isang komandante ng buong puwersa ng mga highly capable na unmanned aircraft. Sa madaling salita, mas kaunti na lang ang kanilang pakikialam at magiging tagapang-asiwa na lang sila. Tatalakayin natin ngayon ang mga mabuti at di mabuting aspeto ng doktrinang ito sa ilang sandali. Pero bago tayo magsimula, tiyakin munang alam natin ang pagkakaiba ng Loyal Wingmen at Unmanned Combat Aerial Vehicles. Kahit parang magkasing kahulugan ang dalawang termino, magkaiba sila at madalas mapagkamalan sa internet. Pero sa video na ito, mahalaga ang tamang gamit. Ang Loyal Wingman o CCA ay isang aerial combat vehicle na dinisenyo para sa frontline intelligence, extended range strikes at dagdag proteksyon sa manned aircraft na naguutos dito. Ang Unmanned Combat Aerial Vehicle ay mas mataas ang otonomiya sa disenyo kahit magkahawig. Bagaman kayang kumilos ng mga CCA ng otonomo kapag napabagsak ang namumunong manned aircraft, dinisenyo pa rin silang maging bahagi ng command structure sa field o himpapawid. Ang mga UCAV ay makakaroon ng independenteng tungkulin gaya ng mga pag-atakeng
malalim ang pagpasok sa teritoryo ng kalaban. Mas simple, ang mga CCA ay real-time na kinokontrol ng commander, madalas piloto sa himpapawid kasama ang fleet, habang ang UCAV ay sumusunod sa mas simpleng utos na hindi laging kailangan ng real-time na input. Pumunta doon, maglunsad ng mga sandata laban sa mga anti-air gun na yon, iskan ng lupa para sa galaw ng kalaban, bumalik sa base. Lahat ito ay sunod-sunod na utos ng commander sa UCAV habang minamasdan lang ang kilos ng eroplano maliban kung may emergency na pagbabago. Magkakaroon ng maraming pagkakapareho sa disenyo at doktrina sa pagitan ng low wingmen at UCAVs. Pero sa huli, nakalaan sila para sa dalawang magkaibang tungkulin. Simula sa disenyo, ang konsepto ng low wingman ay practical sa gastos, na isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit ito patok. Plano ng Estados Unidos na maglagay ng mga CCA sa serbisyo na may kakayahang may kumpara sa mga ika-6 na henerasyong fighter, pero mas mura ang disenyo at produksyon dahil hindi na kailangang maglaan ng espasyo para sa isang human pilot. Bukod sa puwang na kailangan ng piloto sa cockpit, dapat ding isaalang-alang ang mga life support systems na kasama sa bawat eroplanong may piloto. Kasama dito ang breathing apparatus na nagbibigay ng oxygen at G-suit na puhipigil sa sobrang G-force na magdulot ng pagkawala ng malay sa piloto. Espesyal na helmet, computer system na nagmomonitor ng vital signs ng piloto, communication at emergency survival systems na kasama ng piloto kung kailangan nilang lisanin ang eroplano. Mas kailangan ng piloto ng masusing training kaysa AI engine. At tandaan, ang unmanned aircraft ay nag-aalis ng panganib sa tao. Ang mga life support system ay nagiging sobra-sobra na lang sa isang unmanned aircraft, kaya otomatikong mas mura ito. Ang piloto ay napapalitan ng isang napakahusay na AI engine na kayang makipag-ugnayan sa commander. At dahil dyan, may dalawang pananaw sa larangan ng loyal wingman. Isa rito ang paggawa ng disenyo na katulad ng 6th generation fighters na dinedevelop ngayon, pero walang tao sa cockpit. Bukod dyan, pareho lang daw ang disenyo ng loyal wingman at ng may piloto ayon sa defense contractor. Pag-uusapan natin mamaya ang detalye ng 12 umiiral na disenyo. Halimbawa, ang Tempest ng BAE Systems ay disenyo na pwedeng may o walang piloto at parehong uri ay bubuo ng combat group. Dahil dito, may halos 30 kumpanyang nagkakumpetensya sa pagbuo ng mga CCA, ang United States Air Force at balak nilang bumili ng mga 1,000 loyal wingman. Bawat isa sa 300 F-35 at 200 next generation air dominance aircraft ay bibigyan ng tig-2 loyal wingman. Balak ng USAF gumastos ng 8.9 bilyong dolyar pagsapit ng 2029, ngunit kaduda-duda dahil umabot na sa 2,000 loyal wingman mula ng unang nabanggit ito. Sa oras na magsimula na talaga ang produksyon, posible pang lumaki o bumaba ang order. Depende sa pangangailangan ng USAF. Layunin ng pangalawang programa ng Loyal Wingmen na lumikha ng mas maliit at abot-kayang CCA. Kahit wala silang kakayahan ng ika-6 na henerasyong fighter, dala pa rin nila ang sarili nilang armas. Pwedeng ipadala ito ng maramihan at dahil mura, madali ring palitan kung mawala. Kaya epektibo sa digmaan ng pagubusan. Ang Boeing Ghostbat at Kratos Valkyrie ay halimbawa ng CCA development na ganito. Pag-usapan natin yan mamaya. Sa ngayon, may dalawang bahagi ang mga plano para sa loyal wingman ng USAF na maaaring hatiin sa dalawang kategorya ng disenyo. Ang Increment isa CCA ay magkakaroon ng advanced na sensor at targeting system at kadalasang gagamitin bilang dagdag na tagadala ng bala para sa mga eroplanong may piloto. Ang Increment 2 CCA ay magdadagdag ng stealth sa kasalukuyang disenyo at magkakaroon sila ng mas mataas na antas ng otonomya. Papayagan silang magsagawa ng mas maraming harapang misyon gaya ng electronic warfare, pagsugpo ng air defense at magsilbing pain para maprotektahan ang mga eroplanong may piloto kung kailangan. Ang dalawang increment na pamamaraan ay naghahati sa dalawang grupo ng disenyo ayon kay retiradong Air Combat Command Commander General Mark D. Kelly. Noong 2023, sinabi niya sa panayam na ang presyo ng CCA ay maghihiwalay sa kanila sa dalawang kategorya. Ang isang kategorya na maaring increment isa ng mga CCA ay mas mura, ngunit limitado lamang sa iba't ibang gawain sa iba't ibang araw. Ang increment 2 ng mga CCA ay binubuo ng mga loyal wingman na kayang magsagawa ng iba't ibang misyon na may kaunting oras ng paghahanda. Ikinumpara ni General Kelly ang mas mahal na CCA sa F-35 at sinabi, hindi natin sinasabi sa F-35 na ngayon magja-jump ka ng waveform na ito, bukas mag-oobserba ka at sa ikatlong araw babaril ka. Hindi, talagang nag-a-adjust sila sa kung ano ang kailangan nilang gawin. At ang mas mahal na mga loyal wingman ay dapat may ganong uri rin ng kakayahang mag-adjust. Sa papel ng tapat na kasamahan at doktrinang binubuo para sa kanila, agad may isip na gamitin silang pangsalag ng bala at ipadala sa lugar na di mo ipapadala ang pilotong tao. Kahit mangyari ito sa hinaharap,
Hindi yon ang layunin nila. Ang pagsasakripisyo sa kanila para lang ilihis ang kalaban ay hindi doktrinang susundin ng US Air Force, ayon na rin kay dating kalihim ng USAF na si Frank Kendall at Major General Robert Scott Job. Nilinaw ng Major General na ang abot kayang CCA ay hindi nangangahulugang ito'y platapormang pwedeng isakripisyo, isang karaniwang maling akala. At sinabi ni Kalihim Kendall na marahil ang pinakamainam na paraan para linawin ito ay isipin ang mga CCA bilang, quote, mga bersyong kinokontrol ng malayuan ng targeting pods, electronic warfare pods. Ito ang mga sandatang nakakabit sa ilalim ng pakpak ng ating mga eroplanong may piloto. Hindi sila gagamitin bilang kamikaze drone, pero mas maliit ang kawalan kung bumagsak ang isang CCA kumpara sa ika-4, ika-5 o ika-6 na henerasyong fighter. Hindi plano ng USAF na magpadala ng marami nito para lang protektahan ng mga eroplanong may piloto. Maglilingkod sila sa gampaning maaring mabawi at ang pabaya o walang ingat na pagsasakripisyo ng CCA ay hindi bahagi ng doktrina. Kung kailangan, tungkulin ng tapat na walang pilotong wingman ang sumalo ng bala na para sa eroplanong may piloto. Una, makakauwi ang piloto ng buhay at pangalawa, mas praktikal sa ekonomiya dahil mas mura ang mga CCA kaysa sa mga eroplanong may piloto. Noong 2023, sinabi ni dating Kalihim Kendall na ang mga drone na dinisenyo ay maliit na bahagi lang ng presyo ng F-35 bagamat hindi pampubliko ang mga numero. Malinaw, noong 2023 ang F-35 ay nagkakahalaga ng $80 milyong at ang Reaper drone ay 30 milyon. Ang Loyal Wingman daw ay mas mura raw pero mahirap paniwalaan hanggat di natin nakikita. Ganyan talaga ang procurement ng militar. Ayon kay Kendall, bagamat abot kaya ang pangunahing dahilan sa pagbili ng CCA, may panganib kung presyo lang ang tinitingnan. Kapag ginawa mo yan, sabi nga, nagsisimula kang gumawa batay sa inaasahang bilang. Pero sa totoo lang, ang kailangan mo ay gumawa batay sa kakayahan. Sa madaling salita, ide-develop ang mga CCA na may mataas na performance, hindi para maging abot kaya dahil hindi sila mga asset na pwedeng basta isakripisyo kahit lohikal gamitin bilang ganon. Ang doktrina ng Loyal Wingmen ay natural na babaguhin habang sila'y ipinapakilala. Dahil hindi pa nagagamit ang mga CCA sa totoong buhay, inaasahang may magbabago kapag ginamit na sila sa labanan. Kasabay nito, inaasahan ding ma-upgrade ang mga CCA habang ginagamit, gaya ng mga eroplanong may piloto at magbabago ang paggamit depende sa mga pagpapabuti. Sa ngayon, inaasahan na ang pangunahing misyon nila ay mga misyong kontra-himpapawid. Gagamitin sila sa reconnaissance sweeps sa ilang lugar matapos ang pag-atake ng mga eroplanong may piloto at mga kamikaze drone na hindi na binabawi. Nakatoka rin silang maging escort ng mga eroplanong may piloto at transport aircraft na posibleng lalaban sa interceptor at sisira sa anti-air sa lupa. Ngunit simula pa lang ito dahil tinitingnan ng USAF ang mga Loyal Wingmen bilang may daan-daang tungkulin. Magbibigay ang mga CCA ng kapasidad at dami sa peer flight kaya magagawang punuin ng Air Force ang kalaban gamit ang murang mga eroplano na nagre-resulta sa supremacy sa ere. Pinakamalaking benepisyo nito ay mararanasan sa teatro ng digmaan sa Pasipiko kung sakaling mangyari ito roon. Doon, mapapalakas ng mga CCA ang kakayahan ng mga manned fighter at bomber sa pagtukoy at pag-atake bilang dagdag na mata at tainga ng mothership. Sa isang konkretong halimbawa, sinabi ni General Kelly na ang isang pinagsamang team na may piloto at walang piloto sa Pacific Theater ay magbibigay sa manned fighter ng dalawang opsyon: maglakbay hanggang sa dulo ng saklaw nito o bumaba sa mga 75% ng pinakamalayo nitong mararating at hayaang ang mga CCA ang magpatuloy at umatake sa mga target. Bukod sa pag-atake ng mga target na lampas sa abot ng manned fighter, mapapahaba rin ng CCA ang oras ng pananatili nito dahil hindi na kailangan umabot sa limit ng tagal ng paglipad at distansya. Aakitin ng mga CCA ang atensyon at lakas ng apoy na dapat para sa namumunong manned fighter. Ayon kay Kelly, mas mahalaga ang mas maraming CCA dahil nadaragdagan ang sensing at communication node sa larangan na kadalasang mas mahalaga kaysa lakas ng apoy. Isa pang bantahe ng CCA ay ang pagpapadali ng kill chain. Dapat maunawaan ng mga pilotong tao ang tactical na kapaligiran gamit ang kanilang pandama at sensors, pagsamay ng impormasyon at gumawa ng desisyon base rito. Magkakaugnay sa isang network ang mga CCA. Parang iisang otak ang gagana nito, pero 6 o 7 CCA ang magsisilbing mas makapangyarihang sensors kaysa sa sensors ng isang sasakyang may piloto. Sabi ni Kelly, ang pagtukoy, pagkilala, pagsubaybay, paggamit ng sandata at pagtatasa ay dadaan sa isang network at ibabahagi ang datos sa lahat ng CCA, halos agad itong mangyayari. Totoo ito sa electromagnetic na pagsisensor, hindi kayang gawin ng tao, pero nagagawa ng mga modernong sensor ng sasakyang panghimpapawid para sa layuning iyon.
At kung magkakaugnay sila sa malaking lugar, walang makakadaan sa detection area nang hindi natutukoy. Kahit mukhang napakalaki, maganda at high-tech nito, at tila di alam ng kalaban ang paparating, malayo pa sa realidad ang mga loyal wingman. May malalaking problema pa ang konsepto sa praktika, kaya hindi pa sila maaaring ilagay sa serbisyo at i-deploy hanggat hindi nare-resolba ang mga problemang ito. Pinakamalalaking problema sa mga loyal wingman at kung paano sana sila gagana sa ideal na paraan. Susubukan naming gawing simple at maikli ang technical na paliwanag para hindi kayo mainip, pero mahalagang maintindihan na hindi pa handa ang mga loyal wingman at ito ang dahilan. Ang unang issue ay interpretability at paglipat ng control authority sa multi-agent systems. Medyo nakakainip at komplikado pero mahalaga pa rin. Sa madaling sabi, kulang pa ang mga kasulukuyang multi-agent algorithm sa kakayahang mag-interpret at makipag-ugnayan sa mga pilotong tao, kaya hirap silang matukoy kung kailan ilipat ang kontrol sa mga CCA. Totoo ito, lalo na sa mahigpit na magkakaugnay na combat environment, at malaking problema ito sa pag-oorganisa ng digmaang gumagamit ng mga drone. Siyempre, isang paraan para mas ulusyonan ang problemang ito ay ang magtalaga ng hindi hihigit sa 2 loyal na wingman kada manned aircraft, pero sa ideal na sitwasyon, bilang isang combat pilot, gugustuhin mo magkaroon ng buong swarm ng mga CCA sa ilalim ng iyong utos. Ang pangalawang problema ay ang pagsasagawa ng mga gawain. Ipinapakita ng kasalukuyang mga simulation na mataas ang antas ng pagkabigo ng mga CCA sa mga komplikadong combat environment dahil nahihirapan ang AI na matagumpay na maghanap at makilala ang mga target, mag-lock on at magbigay ng gabay para sa mga sandatang ginagamit ng mga manned aircraft. Ito ay nauuwi sa ikatlong problema, kakulangan ng katatagan ng AI algorithm. Sa simulation, kapag nawala ang target habang nagla-lock on, kadalasan biglang humihinto ang mga algorithm at kailangang bumalik sa search mode para hanapin at kilalanin ulit ang target bago simulan muli ang lock on. Kailangang pabilisin at gawing mas maayos ang prosesong ito para magampanan ng mga CCA ang kanilang tungkulin sa totoong mundo. Gayunpaman, lahat ng mga problemang ito ay maaaring mas solusyonan kahit sa teorya. Maaring masolusyonan ang kakulangan ng interpretabilidad mula piloto papuntang CCA sa pagde-decompose ng beyond visual range coordination ng loyal wingman at pag-aangkop ng dual-layer learning architecture. Sa madaling salita, ang loyal wingman ang namungguna sa operasyon sa mga naitakdang waypoint habang malapit na sumusunod ang eroplanong may piloto. Sa modelong ito, walang buong otonomiya ang CCA maliban kung nakikipaglaban o nakalock-on. Basta't ligtas ang lugar, susunod sila sa ruta at hindi bibigyan ng piloto ng otonomiya ang mga CCA. Ang issue sa pagkuha at pag-lock ng target ay maaari mas solusyonan sa pamamagitan ng kill zone para sa automatikong target acquisition. Makakatulong din ito sa ikatlong problema ng paglipat sa pagitan ng search at lock-on modes dahil otomatikong maglalak ang CCA sa kahit anong nasa kill zone. Ang nasa labas ng kill zone ay lost zone. Kapag pumasok ang target dito, otomatikong titigil ang CCA sa lock-on at babalik sa target search at acquisition. Kung ipapatupad, ang modelong ito ay magpapahusay sa pagtutulungan ng may piloto at walang piloto at ganito ang magiging matagumpay na deployment. Ang lower wingman ay sasabay sa itinakdang waypoint at ang eroplanong may piloto ay susunod sa likod. Sa kill zone, ang di matukoy ay agad tinuturing na banta at sinisimulan ang lock-on process. Habang naglalap ang lower wingman sa target, ang eroplanong may piloto ay nagmamanyobra patungo sa mas malayong posisyon ng pag-atake. Sa ganitong paraan, ligtas ang eroplanong may piloto sa panganib, pero dahil sa abot ng makabagong CCA guided air-to-air missiles, kaya pa rin itong tamaan ang target. Kapag nawawala ang target, agad bumabalik sa search mode ang loyal wingman at sinusubukang hanapin at i-lock muli. Paulit-ulit niya itong ginagawa sa itinakdang oras. Kapag hindi natagpuan ang target, itinuturing na itong nawala. Kung makita, susubukang i-lock ulit. Naghihintay lang ang lead aircraft sa prosesong ito. Pagka-lock ng target, ilulunsad ng lead aircraft ang missile. Ang loyal wingman, hindi ang manned aircraft ang magre-relay ng guidance sa missile. Kung pumalya ang strike, maglalak muli sa target, magre-reposition ang lead aircraft at maglulunsad ulit ng missile hanggang masira ang target. Pag nagtagumpay, parehong lilipad ang dalawang aircraft sa breakthrough point ayon sa mga waypoint na magtatapos sa mission. Halimbawa ito ng loyal wingman na katuwang ng manned aircraft sa kooperatibong kapaligiran. Isipin mo ang magagawa ng isang swarm, pero nananatili ang mga problemang ito at sinusubukan ng mga weapons engineer sa buong mundo na lutasin ang mga ito sa iba't ibang paraan para sa kanilang mga disenyo. At kung pag-uusapan ng mga disenyo, narito ang maraming nangungunang disenyo ng loyal wingman mula sa iba't ibang panig ng mundo.
Boeing MQ-28 Ghostbat. Ang Ghostbat, disenyo mula Australia, ay matagal nang hinahangaan ng mga Amerikano, mga Polako at Royal Air Force. Ngunit malamang unang gagamitin ito ng Royal Australian Air Force bago ipadala sa ibang bansa. Ang disenyo na ito ay inisip bilang isang napakaabot-kayang opsyon at babagay ito sa increment isa ng mga CCA, mga murang CCA na kaya mong isakripisyo kung kinakailangan. Hindi bababa sa 8 prototype ang ginawa at may iba pa na kasalukuyang dinisenyo at ang airframe ay malawakan ng nasubukan nitong mga nakaraang taon. Kaya't posibleng ito na ang pinaka-advanced na disenyo ng Loyal Wingman na umiiral ngayon. Aminado ako, mababa ang pamantayan dahil karamihan ng disenyo ay nasa yugto pa lang ng pagdidisenyo at iilan lang ang umaabot sa testing. Pero pag-uusapan pa natin ito mamaya. Ang Ghostbat ay isang stealth wingman na dinisenyo para samahan ng F-35A FA Labing 8F EP-2A at KC-38 tanker. Partikular na interesante ito para sa mga designer dahil pwedeng gamitin ang unmanned vehicle bilang escort ng eroplano na walang kinetic na depensa. Kahit sinasabing kaya ng Ghostbat gumalaw mag-isa, kontrolado pa rin ito ng parent aircraft para sa scouting, labanan at pagsalo ng putok. Malawakang nasubok ang kasalukuyang Block 1 ng Ghostbat para sa operasyon sa araw at gabi. Napatunayan itong kayang lumipad ng higit 2,300 milya, kilometro sa mataas na subsonic na bilis. Kaya nitong sumabay sa mabilis na fighter gaya ng F-35A at FA-18F. Bukod sa abot nito, labis ding nasisiyahan ang Boeing sa liksi nito dahil kasing liksi raw ito ng isang manned na fighter. Ngayon, hindi tulad ng karamihan sa mga stealth na disenyo na umaasa sa iba't ibang paraan para mabawasan ang radar cross-section ng eroplano kabilang ang paggamit ng mga materyales na sumisipsip ng radiation, sapat na ang hugis at laki ng Ghostbat para mahirapan itong makita. Ang katawan ng eroplano ay may haba lamang na 11.7 metro o 38.5 talampakan at may pakpak na may lapad na 7.3 metro o halos 1 pulgada lang na ulang sa 24 na talampakan. Kung ikukumpara, ang F-22 na pinaka-stealth na multi-role fighter noon ay halos doble ang laki sa parehong aspeto. Ang Ghostbat ay may maraming sensor, processing system at isang lihim na AI engine. Ayon sa mga inhinyero ng Boeing, ang pinakamalaking lakas ng disenyo nito ay ang kakayahan sa pagdetect. Dito rin nakuha ang pangalan nito. Ang Ghostbat ay totoong uri ng paniki sa Australia na madalas manghuli ng magkakasama, gaya ng swarm ng drone. Hindi tulad ng karamihan sa mga paniki na umaasa lamang sa echolocation, maganda ang paningin ng Ghostbat. Mayroon silang mahusay na sensory suite kung gagamitin natin ang mga termino sa aviation. At ganoon din ang totoo para sa disenyo ng CCA na may parehong pangalan. Kagiliw-giliw, ito ang unang combat aircraft na ginawa sa Australia sa mahigit 50 taon. At ang pagtuon sa proyektong ito ay mukhang matalinong desisyon. Noong 2021, isinagawa ang unang matagumpay na test flight na agad na nakakuha ng atensyon ng USAF. Noong 2023, nilagdaan ng kasunduan para sa mas malawak na pagtutulungan sa Combat Collaborative Aircraft Project. Maaaring gustuhin ng US Air Force na makuha ang disenyo sa hinaharap at kung gagawin nila ito, nais nilang isaalang-alang ang kanilang mga suhestyon. Bagaman orihinal na reconnaissance at surveillance CCA ang Ghostbat, inanunsyo noong 2024 na maaari itong armaduhan sa hinaharap. Napatunayan ito noong 2025 nang sirain ng Ghostbat ang test drone gamit ang AIM-100 at 20 missile bilang lower wingman ng EP-2 at FA Labing 8F Super Hornet. Ito ang unang pagpapaputok ng AIM-120 Advanced Mid-Range Air-to-Air Missile mula sa unmanned aircraft sa kasaysayan. Sa pagsubok na ito, matapos ang mahigit 100 oras ng flight testing gamit ang iba't ibang prototype, ipinakita ng Ghostbat sa mundo kung paano gumana ang isang CCA sa perpektong kondisyon. Nagbantay ang launch at recovery operator sa paglipad bago ibinigay ang kontrol sa operator sa loob ng EP-2. Inutusan ng EP-2 ang Ghostbat na lumipad kasama ang Super Hornet sa combat formation habang tuloy ang palitan ng impormasyon ng 3 sasakyang panghimpapawid. Natukoy at sinubaybayan ng Super Hornet ang target drone at ipinaalam sa Ghostbat ang posisyon at direksyon nito at matapos ang pahintulot mula sa EP-2, pumwesto ang Ghostbat, inilunsad ang AIM-120 at ginabayan ito sa target. Nabagsak ang drone, kaya pangalawa lang ang Ghostbat sa kasaysayan ng unmanned combat aircraft na nakabagsak ng target gamit ang Beyond Visual Range Air-to-Air Missile. Ang unang UCAV na nakagawa nito ay ang Bayrat Gazelma. Nakakatuwang isipin, 4 lang ang utos na ibinigay sa Ghostbat: pag-take off, pagsagawa ng combat air patrol, pag-intercept ng target, pag-arm at pagpapaputok ng missile. Ang disenyong ito na may potensyal ay planong ipakilala sa Royal Australian Air Force sa 2028. Dahil sa interes ng USA at UK, posibleng hindi lang Australia ang gagamit ng sasakyang ito sa hinaharap.
Ang Hellcats Warrior o Indian Cats Warrior ay isang loyal wingman na dinedevelop ng Hindustan Aeronautics Limited. Ang CAT ay Combat Air Teaming System. Kapareho ito ng Ghostbat sa papel, ngunit may sariling practical na paraan. Di tulad ng practical na huwag itong mawala hanggat maaari ng US Air Force, ang CATS ay dinisenyo para maging handang isakripisyo. Ang CCA na ito ay gagana sa retrievable o non-retrievable na mode na kinokontrol ng mothership na maaring ang Jaguar, Su-30 TIEs o ang AMCA at TED-BF na mga disenyo na pareho pang dinedevelop. Kaya ng Warrior mag-take off at lumapag sa aircraft carrier. Mahalaga ito para sa India nung disenyo dahil malaki ang investment ng bansa sa mga carrier. Tulad ng Ghostbat, pangunahing tungkulin nito ang pagmamanman, reconnaissance, pagsalo ng putok para protektahan ang mothership, pakikipaglaban, at pagsalpok sa target habang armado. Seryosong sinusuportahan ng pamunuan ng Air Force ng India ang estratehiyang ito, kung saan lilipad ang Warrior na hanggang 800 kilometro para sumalpok sa target. Malinaw, abot lang ng 350 kilometro ang saklaw nito kung gagamitin sa role na pwedeng mabawi. Gagamitin din ito sa reconnaissance at electronic warfare gamit ang sensory equipment at jamming devices kahit hindi direktang lumalahok sa labanan. Pero sa aktibong papel sa labanan, maaari itong gamitin na may dalawang DRDO Smart Anti-Air Field Weapons, pati na rin 2 air-to-air missile na lampas sa abot ng tanaw o 2 short-range missiles. Ang Warrior ay bahagi lang ng paparating na CATS program ng India, isang grupo ng combat air asset na sabay gagamitin. May CATS Hunter na drone na may bala, nababawi at pwedeng ilunsad mula sa mga eroplanong may piloto. Pinalalawak nito ang abot ng air launch missile. Ang CATS Alpha Swarm Carrier ay kayang sakupin ng 60 milyang lugar mula sa mothership, otomatikong tinutukoy at sinasalakay ang target gamit ang onboard Switchblade drones. Ibig sabihin, ang CATS Warrior ay kabilang sa mas malaking grupong magkakahawig na disenyo at hindi pa talaga malinaw kung ano ang bawat isa. Ang Warrior ay inaasahang sasailalim sa unang test flight nito sa huling bahagi ng 2025, ngunit naantala ito hanggang 2027 dahil inaayos pa ang mga aberya. Iba-iba rin ang laki ng Warrior na may mock-up mula Siam hanggang 3 metro ang haba. Kapag gano'n ang tingin, mukhang matagal pa bago maipakilala ng India ang unang loyal wingman nito. Airbus Wingman. Maaring sabihin din ang katulad na bagay para sa Airbus Wingman na isa ring loyal wingman na kasalukuyang dinedevelop ng Airbus, kitang-kita naman sa pangalan, hindi ba? Pangunahing gagamitin ito ng European Air Forces, lalo na ng German, Spanish at posibleng Italian Air Force. Ang wingman ay may sukat na 15 tuldok 5 metro, 50 talampakan 10 pulgada. Ang haba at 12 metrong wingspan, 39 na talampakan. Ito ay lalagyan ng mga pinakamodernong sensor at stealth systems na ganap na pinapatakbo ng artificial intelligence. Sa papel, ito ay dinisenyo upang samahan ang Eurofighter Typhoon bilang isang tapat na wingman. Ngunit magagamit din ito ng iba pang mga fighter na ginagamit sa buong Europa at kabilang sa listahang iyon ang F-35 Dassault Rafale at Saab Gripen. Ang paggamit ng wingman bilang escort aircraft para sa A400M Atlas Transport Aircraft at A330 MRTT tanker ay kasalukuyan ding pinaplano. Di tulad ng ibang disenyo, ang wingman ay hindi magiging ganap na autonomo dahil ang command aircraft pa rin ang may huling kapangyarihan at kontrol sa misyon. Hindi pa gaanong marami ang nalalaman tungkol sa wingman dahil bago pa lang ang disenyo nito. Ang konsepto ay natuklasan lamang noong 2024, kaya ibig sabihin nito ay hindi pa natin ito makikita hanggang sa dekada 2030 sa pinakamaganda. Mga disenyo ng Amerikano. Ang Valkyrie at Ghostbat ang mga disenyo na pinakamalapit sa realidad. Binuo ng Amerikanong tech company na Kratos, ito ay dinisenyo para samahan ng F-22 at F-35 sa combat mission. Nagbibigay ng dagdag seguridad at pagmamanman. May hindi bababa sa 5 bersyon ng disenyo pero 3 lang ang alam ng publiko. Kasalukuyang sinusubukan at opisyal ng in-order ng US Marine Corps ang XQ-58 at mayroon ding MQ-58B na isang electronic warfare na bersyon ng Valkyrie na pangunahing magsisilbing tugon sa mga ground-based na anti-air defense ng kalaban. Para malinis ang himpapawid para sa mga F-35. Ang Valkyrie ay halos kasing laki ng Ghostbat na may habang 10.1 metro o 30 talampakan, may pakpak na 27 talampakan o 8.2 metro at may kakayahang magdala ng bumbang 600 pounds o 272 kilo sa loob.
Pareho rin ang kapasidad ng mga external wing hardpoint nito para sa mga misil. Ang Valkyrie ay kayang makalapit sa Mach 1 para sa pinakamataas na bilis na mahigit 1,000 kilometro o 651 milya kada oras. Pero ang talagang kahanga-hanga ay ang abot nito na humigit kumulang 5,600 kilometro o 3,500 milya na talagang ilalampaso ang lahat ng ibang disenyo ng Loyal Wingman. Sa mga nakaraang taon, maraming beses ng matagumpay na nasubukan ng Valkyrie at naipakita ang kakayahan nito sa labanan at paglipad sa formasyon. Kasama ang Russia at China, pinakamalaki ang puhunan ng Estados Unidos sa pagdevelop ng CCA. Kaya hindi na nakakagulat na ang Valkyrie ay simula pa lang ng mas malalaking plano. Ang General Atomics XQ-67A ay isa pang disenyo, isa sa kakaunti na walang nakalaang direktang papel sa labanan. Ang wingman na ito ay lilipad sa unahan ng mothership at magpapadala ng reconnaissance data pabalik. Hindi pa malinaw kung magdadala ito ng sandata pero inaasahang hindi. Unang lumipad ang XQ-67A noong 2024 at kaagad kinilala bilang matalino ang disenyo ng eroplano. Gaya ng maraming bersyon ng Sherman Tangle na ginamit ang parehong sasis, nakita ng Air Force Search Laboratory ang sasis ng 67A bilang posibleng basehan ng iba pang Loyal Wingmen. Ang XQ-67A ay ginawaran ng kontrata bilang bahagi ng nabanggit na Increment 1 at base sa disenyo nito, sinimula ng General Atomic ang paggawa ng YFQ-42. Tinatawag ding Darth Merlin, ang YFQ-42 ay gumagamit ng parehong katawan pero inangkop para sa air-to-air combat, suportang misyon para sa F-22, F-35 at planong F-47. May video rin tayo tungkol dito. Binago ang airframe para sa mas mahusay na pagmaniobra bilang isang direct combat CCA. Mas mahaba ng kaunti ang fuselage, mas manipis ang mga pakpak at malinaw na may internal weapons buy na posibleng may aim 100 at 20 air-to-air missiles. Matagumpay na naisagawa ang unang test flight noong taginit ng 2025 at dahil mura ang Darth Merlin, inaasahang daan-daan itong iproproduce bilang bahagi ng high affordability single mission na konsepto. Ang Anduril YFQ-44 na kilala rin bilang Fury ay isa pang mas bagong disenyo ng lower wingman. Orihinal na planong gawing aggressor platform na gagaya sa kalabang eroplano sa mga military wargame, posibleng ide-develop ito gaya ng Darth Merlin. Napakaliit ng Fury, 20 talampakan ng haba at 17 talampakan ang lapad ng pakpak. Kalahati lang ang laki nito kumpara sa F-16 pero napaka-maneuverable dahil kaya nitong mag-pull ng Siam Gs, pinakamataas sa lahat ng Loyal Wingman na disenyo at kaya ito sa bilis na halos Mach 1. May dalawang M100 at 20 na missile ito pero malayo pa sa produksyon dahil unang test flight lang noong Oktubre 2025. Ang pinakabagong American lower wingman design ay ang Northrop Grumman YFQ-48 Talon Blue, mas kilala bilang Talon. Mukhang halos lahat ay naghahabol ngayon sa CCA defense contract sa US at ang bagong disenyo ay inilantad lang noong Disyembre 2025. Tinanggihan ng Air Force ang naunang bid ng Northrop Grumman para sa CCA Increment 1 dahil sobrang laki at mahal. Dahil dito, nabuo ang Talon. Ang Talon ay mga 1,000 libra o 50% mas magaan kaysa orihinal na disenyo at inaasahang lilipad sa unang pagkakataon sa tag-init ng 2026 bilang direct engagement CCA. Bukod dito, kaunti pa lang ang alam tungkol dito ngayon. Tapat na katuwang ng Rusya. Hindi rin nagpahuli ang Rusya sa uso gamit ang hindi bababa sa dalawang disenyo kabilang ang Sukhoi S-100 Okhotnik B. Sa lahat ng CCA na nabanggit, pinakamalaki ang Okhotnik na may maximum take-off weight na 25 metric tons o 55,000 libra. Dahil sa wingspan nitong 20 metro o 65 talampakan at sa AL-41F turbofan engine nito na halos kapareho ng makina na ginagamit sa Su-27. May ipinagmamalaking combat range na humigit kumulang 3,000 kilometro o mga 1,700 milya sa bilis na halos Mach 1. Habang may dalang 2,000 kilo ng mga guided at unguided na sandata, ang Okhotnik ay dinisenyo bilang tapat na kasama ng Su-57 at sa ngayon, napakasama ng performance nito sa trabaho na napilitan ang isang Su-57 na pabagsakin ang sarili nitong tapat na kasama noong 2024. Sa test flight, nawala ang kontak ng Okhotnik sa ground control at lumipad papuntang Ukraine. Dahil bigo sa pagkuha ng kontrol, napilitan ng Su-57 na pabagsakin ang sarili nitong kasamahan. Mga multo. Malinaw na hindi pa handa para sa development ang AI engine ng Okhotnik. Ang isa pang disenyo ng Russian Loyal Wingman ay ang Kronstadt Kron na ang ibig sabihin ay kulog sa Russian at karamihan ng wikang Slavic maliban sa Slovak at Czech. Sabi ko, sandali, hindi ganon. Sila ay nagsasabing Kron.
Narito ang nakakatuwang kaalaman tungkol sa wika. Ang Thunder ay ipinakilala noong 2020 at dinisenyo para gumana kasama ang Su-35 at Su-57. Magdadala ito ng 4 na KH-38 air-to-surface missiles, pati na rin ng ISDLI 85 guided missiles at mga guided bomb. Ang kakaibang tampok nito na di natin nakita sa ibang CCA ay kaya nitong kontrolin ang 10 Bullnier strike drones na inilunsad mula sa ibang career na nagbibigay ng bagong antas ng kontrol sa drone sa kwento ng CCA. Hindi kasing laki ng Okhotnik ang Grom dahil halos kalahati lang ito ng laki at bigat, pero tila mas maayos ang pagkakadevelop nito sa ngayon. Noong 2022, kinumpirma ng mga kinatawan ng Kronstadt ang mga kontrata sa development na pinirmahan kasama ang gobyerno ng Russia at posibleng naisagawa na ang mga unang test flight. Hindi natin makumpirma dahil hindi bukas ang Russia sa impormasyon sa armas, pati na rin ang mga lihim na development ng China. Ang China ang pinakalihim sa mga pangunahing militar sa pagde-develop ng Loyal Wingman, kaya't malamang ito ang iniisip ng mga leader ng Amerika bago matulog. Ngayon, pinapakita ng China na sila ang may pinakamalaking kakayahan sa mass production ng drone sa mga pangunahing militar. Isa lang ang tunay na disenyo na alam natin at yun ay ang Feihong Siyam-na-put-pito-A. Ang Loyal Wingman ay ginawa para samahan ang J-20 fighter at tumutok sa electronic warfare at pagsupil sa depensa ng kalaban sa himpapawid gamit ang mga electronic countermeasure. Gagamitin din ito bilang reconnaissance asset at dahil kaya nitong magdala ng 8 air-to-air missiles, maaari rin itong gamitin sa labanan. Ang nauna rito, ang FH-Siyam-na-put-pito ay kaya mag-deploy ng FH-Siyam-na-daan at isa sa loitering munitions drone, kaya makatuwirang ipagpalagay na kaya ring gawin yon ng Siyam-na-put-pito-A. Pinakamalaking pagkakaiba, ang FH-Siyam-na-put-pito ay para sa pag-atake sa lupa, samantalang ang FH-Siyam-na-put-pito-A ay para sa labanan sa ere. Parehong may mga stealth na elemento ang dalawang disenyo at pareho rin silang nilagyan ng parehong targeting systems na ginagamit sa mga Chinese J-20 at J-35 pati na rin sa American F-35. Parehong kayang umabot ng Mach 2.5 at may combat range na 2,400 km o 1,500 milya ang dalawang disenyo ayon sa ulat. Bukod dito, misteryo pa rin sila. Ganon din ang masasabi sa Anjian, ang Dark Sword, isang Loyal Wingman na dinedevelop mula 2006. Ipinakita ang disenyo sa publiko noong 2018 bilang full-size demonstrator lang, hindi ang aktual na sasakyang panghimpapawid. Walang ibang impormasyon tungkol dito maliban sa hugis at disenyo nito. Isang conical platform na may canards, swept wings at isang makina. Yun lang ang alam pagdating sa China. 5 drone pa ang nakita sa satellite imagery noong rehearsal ng 2025 Victory Day Parade sa Beijing. Wala tayong alam tungkol dito dahil larawan lang ang meron at imposibleng makumpirma kung ginawa talaga sila para sa papel ng Loyal Wingman. Ang Anchor 3 ng Turkey. Posible na sa lahat ng disenyo na pinag-usapan sa video na ito, ang Anchor 3 ang unang ipakikilala sa serbisyo militar at hindi ito ikagugulat ng mga sumusubaybay sa pag-unlad ng drone ng Turkey. Nangunguna ang Turkey sa paggawa ng military drone at mahigit dekada ng umunlad sa teknolohiya, kaya hindi katakatakang mahusay ang posisyon ng Thai Anchor 3 sa larangang ito. Unang lumipad ang Low Wingman noong huling 2023 at pumasa agad sa live fire test wala pang isang taon matapos. Pagkalipas ng isang buwan, ang Anchor 3 na may cruise missile, ang unang drone sa kasaysayan na kinontrol ng ibang sasakyang panghimpapawid bilang Loyal Wingman. Nangyari ito isang taon bago ang Ghost Bats test na halos pareho rin ang resulta. Noong unang 2025 matagumpay na nag-test bombing mission ang prototype na ipinakita ang kakayahan sa air-to-ground at air-to-air. Maaring ang Anchor 3 ang pinakamaunlad na Loyal Wingman kasabay ng Ghost Bat. Mababa ang radar signature nito kaya kayang lumipad ng 10 oras at sa mataas na altitude para sa long range na misyon. Hindi naman gaanong kahanga-hanga ang combat range nito na tinataya nga sa pagitan ng 750 at 1,075 kilometro o nasa pagitan ng 400 at 66 at 600 at 68 milya at hindi rin kayang lumampas ang Anchor 3 sa Mach 07 sa loob ng saklaw na yon. Ang tibay, iba't ibang armas at ang katotohanang nakalipad na ito sa formasyon kasama ng may sakay na sasakyang panghimpapawid ang dahilan kung bakit impressive pa rin ang disenyo ng Loyal Wingman. Kaya nito mag-operate ng hindi nakikita ng mothership at kung kinakailangan, kaya rin itong mag-operate ng lubos na autonomous na hindi nagagawa ng ilan sa mga disenyo na ito. Matapos pumasa sa lahat ng pagsusulit, nasa ganap ng produksyon ang Anchor 3. Ang unang ilang unit ay dapat ipakilala sa serbisyo ngayong taon, ngunit mas marami pang unit ang dapat gawin pagsapit ng 2025
at malamang na makita natin itong gamitin sa serbisyo ng mas maaga kaysa sa iba pang mga disenyo na napag-usapan natin hanggang ngayon. Nariyan din ang nabanggit na Bayraktar Kizilima, isang drone na partikular na dinisenyo para gamitin sa unang naval carrier ng bansa, ang TCG Anadolu. Bagamat yon ang pangunahing layunin, dinisenyo rin ang Kizilima o para sa low wingman role at noong 2023, ipinakita nito ang kakayahan sa paglipad kasama ang Turkish F-16C. Mas makapangyarihan ang CCA sa weapons payload dahil kaya nitong magdala ng mas maraming uri ng air-to-air at air-to-surface missiles pati 12 magkakaibang uri ng bomba. Pero mas mahina ito kumpara sa Anchor 3 dahil lampas 3 oras lang ang kaya nitong lumipad. Ang unang maliit na fleet ng Kizomas ay ihatid sa 2026 pero malamang hindi pa sila magiging loyal wingmen agad. Sa halip, sasakupin nila ang mga bakanteng hangar sa Anadolu na orihinal na nakalaan para sa F-35 Lightning II na binayaran ng Turkey. Ngunit hinarangan ng Estados Unidos ang paglipat dahil bumili ang Turkey ng mga sistemang misail na S-400 mula sa Russia. Layunin ng Kazalma na punan ang puwang na iniwan ng F-35 sa carrier. Konklusyon. Kaya sa lahat ng yan, malinaw na makikita natin ang unang totoong demonstrasyon ng loyal wingmen sa susunod na dekada at posibleng magkaroon pa ng aktual na combat deployment gamit ang mga pinaka-advanced na disenyo tulad ng Anchor 3 at Ghostbat. Karamihan sa mga militar na nagde-develop ng CCA ay layuning paliparin ang mga ito kasabay ng susunod na henerasyon ng mga eroplano na inaasahang lilipad bandang 2,000 at 40 higit o kulang. Kung matutupad ang schedule, sa loob ng 20 taon, malamang magkakaroon ng bagong combat aircraft na suportado ng unmanned aircraft, posibleng maging ng buong pulutong ng mga ito na magbubukas ng pinto sa pabago-bagong mga estratehiya sa air combat. At gaya ng dati, maraming salamat sa panonood.